Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Rekta na po tayo dun sa lumabas na hatol po ng ICC na hindi nga pinayagan yung interim release ni Pangulong Duterte. Malaki na po ang posibilidad na hindi na po talaga makakabalik itong si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Hindi naman sa ayaw nating hindi siya makabalik, pero sa nangyayaring takbo nga ng sitwasyon doon, hindi yan pakakawalan ng ICC dahil pwedeng nagkaroon ng kuntsabahan itong si Marcos at ang ICC. Pangalawa, wala nang ibang nililitis na kaso ang ICC maliban si Pangulong Duterte. So ito rin po isang paliwanag ni Atty. Sal Panelo na malaki na talaga yung posibilidad na hindi makabalik si Pangulong Duterte. Dahil iipitin talaga at gagamitin ng ICC itong si Pangulong Duterte dahil yung ICC nga po wala naman po yung regular na pondo para tumakbo sila. So karamihan or majority ng kanilang pondo nanggagaling sa bigay ng mga malalaking bansa na nakaanib sa ICC. So ito, panoorin po natin ng sinasabi natin na posibilidad na hindi na makabalik si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Pasok! In detention, the ICC Appeals Chamber unanimously denied his request for interim release. The Hague-based court rejected his camp's arguments that he should be freed due to his advanced age and alleged declining health. What's next for Mr. Duterte? Let's get on point with his former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Attorney Panelo, good to see you again. Welcome to the show. Thank you so much for your time. Were you surprised with the decision of the Appeals Chamber of the ICC? No, I'm saying this is a foregone conclusion. In the first place, they forced themselves into this country without jurisdiction. So alam mo na kung ano mangyayari. Plus the cooperation of this government, talagang tuloy-tuloy. But did you look into the points raised by the defense and of course also the prosecution regarding the interim release? Maybe it's good that let's look into them one by one. So accordingly, yung sabi po ng prosecution, wag ibigay yung interim release. One, because his detention remained necessary. Kailangan siyang manatili doon. Number two, that the conditions proposed for release not sufficient to mitigate risks. Yun po yung second point nung prosecutor. And the third was also rejected that he should be released on humanitarian grounds. So those were their points. Number one, why is it necessary according to them? Why is it necessary? Ano ba sabi nila? Bakit necessary? May reason ba sila? Not necessary? The influence that he has still, and in fact that was also said and announced earlier by the appeals chamber. Marami ho silang sinasabi na I heard it, I read parts of it I read it and I heard parts of it because we were also going on air. Ang sabi po nila, Attorney Sal, is that often they said that him being a former president, still having authority and having won as mayor, yun narinig ko yun maybe twice or three times, para kung nakasama pa sa kanya. He was former president, and at the time that he was president, all these accusations had surfaced then, and the witnesses were there, and he didn't lift a finger at all against all of them. So where's the risk? Oh, that's a good point, ha? Hindi, tama naman eh. Sa lahat na nag-post, lahat ng fake news, wala naman eh. He was the president, wala naman po siyang pinakulong, pinapatay. Hindi nga katulad ngayon eh. Lahat ng oposisyon, tinatakot, kinakasuhan. Yung magsasalita pa yung sekretary na kesyo, si Dizon yan. Narinig yung si PRRD ng ganun? Oo, matapang si PRRD, pero ang kanyang tinatakot lang, mga kriminal. Mga oposisyon, wala. Itong gobyerno natin ngayon, walang tinakot na kriminal. Diba nga sa nangyayaring rally ngayon, kapag sumigaw ka daw ng Marcos resign, pwede ka nang kasuhan ng sedition.
So doon pa lang, yung administrasyon ni Bongbong Marcos, compare mo doon kay Pangulong Duterte nung siya pa presidente, wala kang maririnig na ganung pananakot. Di ba hinahayaan nga lang ni Pangulong Duterte na mag-rally-rally yung sympathizer ng NPA? Meron bang hinaras? Wala naman, di ba? Hinayaan lang. Pero tingnan mo sa panahon ni Bongbong Marcos, kapag sumali sa rally, dapat walang sisigaw ng Marcos resign. Ang dapat isigaw lang daw is VP Sara resign. Doon lang. So, anong sinasabi kaya nila rito na ma-impluwensya para si Pangulong Duterte? Wala ngang witness na maiharap sila na o nabalitaan tayo na tinakot daw ni Pangulong Duterte. Kung meron man siguro, tinatakot lang yung kunyari o gawa-gawa lang nila. Kita nyo nga sa mga balita ngayon, di ba? May mga biktima di umano ng EJK na before hindi naman EJK yung issue, pero nung nabitbit na si Pangulong Duterte bila naging EJK. So tingnan nyo na lang sa mga sa social media, maraming lumalabas na ganyan. Sinabi pa nga ang mga nagdadrug siya mga yan kasi kailangan sa trabaho. Oh, ano tinakot nila ngayon? Yung mga nagpaparesign kay Marcos, yun ang tinakot nila. Baligtad eh. Kaya napaka-demonyo ng gobyernong to. Yung mga risks that possibly would have come out would be interference, etc. No? So let's look at How can you interfere? Di ba? Unang-una, sabi nila, baka may network kasi of influence. What do you say to that? That network of influence. malabo nga yun. Kasi kung nung actual president siya, hindi niya ginamit yung influence at yung power. Bakit ngayon na wala siya? Gagamitin niya. Walang logic. Tapos yung sinasabi nila yung baka mag-escape, may risk. The man is 80 years old. He cannot even maintain balance. We know that he has plenty of sakit. Paano tatakas? I'm sure kung siyang masusunod, pag na-release siya, gusto niya na lang sa ospital diretso. Ilang gusto niya. Isa pa yan, sinasabi nila may network daw si Pangulong Duterte. Ngayong mayor siya, nanalo siyang bilang mayor. Sino bang mas mataas, presidente o yung mayor? Ibig sabihin ba hindi kaya ni Bongbong Marcos na sawatahin yung network ni Pangulong Duterte? Mayor lang yun. Compare sa presidente na mas malaki yung kanyang confidential at intelligence fund, hindi niya mababantayan yung galaw ni Pangulong Duterte. Di ba? At the same time, ang nilabahan ni Pangulong Duterte mga drugista, mga drug lord. Kung si Pangulong Duterte drug lord, hindi niyo makukulongin dyan. Gagamit ng impluensya yan. Nahuli nyo nga eh. Nabitbit nyo sa Netherlands eh. So, ibig sabihin, wala siyang network. Pero nakakapagtaka, bakit yun ang ginagamit ngayon ng ICC? Yung sinasabi ng media, yung sinasabi ng mga alleged mga biktima daw. Diba? So, napakalabo. Tapos, isa pa yan, yung paano pa naman tatakas? Hindi na nga makalakad mag-isa. Kailangan may gabay. So, paano makakatakbo ng matulin niya? Paano makakapagtago yan kung masyadong marami siyang kasama? Kung magtatago yan, mag-isa lang yan para hindi siya, alam yun, di ba? Mas madaling magtago kung nag-iisa ka, compare kung marami kang kasama. Lalo na yan, may sakit. So, kailangan lagi siya may kasamang nurse. May kasama siyang security aid. So, paano magtatago yan? Ibig sabihin, pati yung kasama niyang nurse tsaka yung security, magiging tago rin ng tago. So, napaka imposible yung nire-raise ng ICC. Kasi nga, na talaga yan eh. Lutong-luto na talagang wala silang plano. Kumbaga yan, lang yan, publicity lang yung ginagawa nila. Dahil nga, naka-indicate sila sa social media rin, kailangan nila ng views ng mga, nakadikit sa kanila para magkaroon sila ng other source of income kasi nga hindi na sila binibigyan ng pondo ng ibang bansang may malaking yung malaking magbigay ng pondo, iniiwanan na sila. Amerika nga iniwanan na sila, di ba? So paano pa sila magsusustain kung wala silang Rodrigo Roa Duterte nakakulong doon, nadilitisin. So wala na silang kumbaga wala silang trabaho, ba't sila pasisweldo eh? Kaya malabong pakawalan nila si Pangulo Duterte. Siguro kung may chances, napakaliit lang.
at yun ay himala pa. Kung pagbibigyan ng Diyos sa bagay, kung Diyos ang gagawa naman, kaya. Pero as long as nandyan si Bongbong Marcos at nakaupo pa bilang presidente ng Pilipinas, gagamit niya ng puwersa. By all means, hindi nila pakakawalan si Pangulong Duterte. If we were to, I mean, you're very, obviously very vocal, no, about this justification on the former president, but that's not what obviously the appeals chamber saw. Hindi ho ba? Kaya ni-reject yung kanyang interim release. They will always be seeing the negative side on this issue precisely because at the very inception, ang tawag doon sa basketball, forcing through. Wala ka na nga jurisdiction, kaya mo pinilit pumunta rito. Talagang target mo si Duterte, walang iba. Nag-participate pa itong gobyerno natin, talagang tuloy-tuloy na yan. Kahit anong sabihin mo, ever since sinasabi ko, wala na yan. So from the very beginning, alam niyo na that the interim release was a no-go? Oh, kasi nga, yung jurisdiction lang, may problema ka lang sa jurisdiction. Yeah, but that was already decided upon. Ang problema, kasi I was my unsolicited advice to the defense lawyers. Kasi napansin ko, ang sinasabi ng chamber, di ba, ang niraise nila is yung ginawa mong, parang kini-question mo yung jurisdiction, ang ground mo lang is that we withdrew and nag-umpisa kayo ng investigation 2 years after. Yun lang, nilimit nila doon. And I said, dagdagan nyo pa. Number one, ano dapat idagdag? Dapat ang one jurisdiction mo, number one is yung ground for jurisdiction. The Rome Statute never took effect in this country because of the constitutional requirement of publication. That's in the one. official gazette. Oh. May ruling na Supreme Court doon yung sa Tavera case. Sinabi na yun, pag hindi mo pinablish yan, walang epekto yan. Number two, ang sabi ko, dapat dinagdag nyo na yung pinagpipilitan na, kasi sabi nila, hindi, you're still under obligation sa amin kasi we started the investigation. They're referring to the preliminary examination. I've been saying it's called preliminary examination. Matagal ko na sinasabi, yung preliminary examination cannot be part of preliminary investigation. You know why? It doesn't discuss the case. What it determined at the time was whether or not the principle of complementarity applies. Because all the states, members of the Rome Statute, hindi sila pwedeng pumasok unless, one, wala silang kakayahan. No capability. At kung may capability naman, they're not doing it kasi sila yung mga guilty. That's the only time, yun ang dinidetermine nila. In fact, I remember the Solicitor General at the time, nilalabanan nila, excuse me, we have a robust, di ba sila robust legal system. We have, we have prosecuted thousands, we jailed thousands. Ano pa bang prueba na may capacity tayo? Number two, may sinipa tayong presidente, in-exile natin. Number three, dalawang presidente pinakulong natin. Ang libo-libo nakakulong. Paano mo sasabihin wala tayong kakayahan? Doon lang, only on that basis alone, wala na jurisdiction. Kaya dapat ako, sinama niya yun. Bakit hindi sinama? As you were suggesting. Hindi ko na alam yun. Ang problema kasi sa kanila, sino ba sila, sir? Yung mga defense lawyers na mga dayon, ayaw nila kasi magpapasok ng Filipino lawyer. They were relying principally on the former president. Sila na nga nagsasabi may cognitive decline. So kung ano mga tatanong nila, baka nakalimutan na nung mama. Is it also possible that the arguments that you raised to them may seem weak? Ay, anong weak? Napakalakas nga. To them, I said, may seem weak. Hindi po pwede. You have to follow. Kasi yung domestic law prevails over international law. Yun ang pinaka-importante ron. You cannot interfere in the jurisdiction of a country unless that... Alam mo, may point din ito talaga si Panelo, no? Medyo sana nga magkaroon ng advisor itong si Kaufman na alam ang konteksto sa Pilipinas. Kasi actually maraming ako nababasa na medyo nagagalit o naiinis kay Kaufman. Parang ganon. Although, again, I think bago kahit sino pang abogadong ilagay mo dyan,
ay mukhang ano na mukhang masasabi nating luto na yung pero doon muna tayo sa hindi paglalagay ng Filipino lawyer as advisor or part ng defense ni Pangulong Duterte doon sa Daig. Siguro, maybe, na alam niyo yun, may kanya-kanya silang requirements, kanya-kanya silang style. Ang bawat abogado, or alam niyo yun, yung, kasi international tribunal yun, so maybe na hindi allowed maglagay kapag hindi, alam mo yun, hindi ka certified. Oo, nandun si Harry Roque, pwede, pero baka may mga, alam yun, may mga limitation lang. Kaya, mas inano ng, hindi natin alam, baka, yun lang naman hula ko, baka, kaya hindi naglagay sila na Pilipino na lawyer as advisor doon. Baka hindi payagan din ng ICC. So, sayang lang din. Pero yun nga, ito is pakinggan nyo itong ano, yung banat ni banat pa itong nga dito sa issue na to. Tingnan nga. Yung kaso. Mukhang, kasi una-una, nakipagkuntsabahan eh. Nakipagkuntsabahan ang ICC at itong si Marcos. Kung gusto nyo malaman ng buong istorya niyan, alam, may live si ano dyan eh, si Sas Roganda, sorry, hindi ko nakalimutan ko na. Basta, si Sas, meron siyang live dyan. At sinasabi nga niya, may letter na sinulat ang ating gobyerno sa ICC. May confidential letter. Tapos, tsaka daw doon in-issue yung warrant. So, para bagang may ni-request, parang gano'n na sinasabi ni Sas. Parang merong confidential na ni-request. Ibig sabihin, nagkuntsabahan yung dalawa. So, mukhang luto na ho itong pangyayari na ito na maaaring kahit palitan pa si Kaufman, baka wala ring epekto. Although maganda yung suggestion ni Panelo na sana kumuha ng advisor na sa local. Pero ito, speaking ng kuntsabahan, ako meron akong conspiracy theory lang naman na posible nga na nakipagkuntsabahan since sabi nga ni Banat by dito merong formal communication or confidential communication na ibinigay ang Marcos administration sa ICC. So, pwedeng alam niyo na dahil alam ng administrasyon ni Bongbong Marcos na walang pondo ang ICC, wala silang nililitis na akusado para alam niyo mag-exist yung ICC. So nakipagkuntsabahan. Pwedeng alam niyo yung nangyayaring corruption sa atin ngayon sa flood control. Posible na yung pera ng taong bayan ang ginamit ni Bongbong Marcos para mabitbit si Pangulong Duterte doon sa Daig. Tandaan niyo, 100 billion pesos ang insertion ni Bongbong Marcos. Plus mo yung 50 billion ng anak niya si Sandro. Tapos andyan pa yung mga pera ng oligarch at mga drug lord na nasagasaan ni Pangulong Duterte. So, itong mga to nagkipagkuntsabahan kay Bongbong Marcos, pwedeng inutusan si Bongbong Marcos na makipagkuntsabahan naman doon sa ICC. Kasi hindi naman pwede yung mga oligarch, mga drug lord, yung pupunta ng ICC para alam niyo yun, ponduhan sila. So, kailangan may magpondong isang bansa para tumakbo yung ICC. So, posible na yung pondong nagbigay ng pondo, nagbigay ng pondo itong si Bongbong Marcos gamit yung flood control ng mga ghost project na mga insertion niya plus yung mga ibinigay ng mga oligarch at mga drug lord na nasagasaan ni Pangulong Duterte. Ito, panoorin niyo po itong posibilidad na ganun yung naging conspiracy theory dahil nung binitbit si Pangulong Duterte, diba, doon nalaman na may mga blank item doon sa national budget natin na pinirmahan ni Bongbong Marcos. Ito, panoorin po ninyo. The modus that yung arrangement nila is may tigisa silang armored van. May armored van si Yusek Olaybar
may armor van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olaybar, and Take note yung Diamond Hotel na sinasabi ni Ping Lacson, ang may-ari niyan si Saldico. Diyan namalagi di umano yung mga representative ng ICC. So doon pala makikita mo na parang bakit in-accommodate ng Pilipinas, since sabi nga di ba ni Bongbong Marcos at ni Boying Remulla, hindi sila makikipagtulungan sa ICC, pero bakit si Saldico nandoon nagbigay ng accommodation. At that time magkakabati pa tong si Bongbong Marcos at si Saldico, I mean si Martin Romualdez. And possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armor van, ipapark, idadrab yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot ng 2 billion only because sometime in March, yung kanyang date na sinasabi from, I think, March hanggang April, yung delivery. Very good nga raw siya, sabi ni Yusek Alaybar, kasi nakakapag-deliver. Ang biggest kasi naipon, because March 11, natatandaan niya, inaapuran niya na si Undersecretary Olaybar, nakunin na kasi napupuno na at saka matagal na nakapark. Ang sabi ni Olaybar sa kanya, wag muna kasi magulo ngayon dahil inaaresto si dating Pangulong Duterte. So naipon yung laman ng van, sabi niya, mga 2 billion pesos. That was the single largest or biggest delivery that he made to Olaybar. Narinig nyo? Di ba? Nung araw na inaaresto si Pangulong Duterte, naipon na yung pera na kinukulumbat nila. So possible yung perang kinukulumbat nila na natetenga na doon, naiipon na. Nung binitbit na si Pangulong Duterte, pwedeng yun na yung, di ba? Yun na yung pinaka-down payment. Siguro, pwedeng yun na yung ginamit para usigin na si Pangulong Duterte, ipursyo na yung pag-iimbestiga, yung pagdakip kay Pangulong Duterte. Kaya yung sinasabi nga ni Banat Bay na kahit sino pang abogado yung ilagay doon, kahit maglagay pa sila ng Pilipinong advisor, wala rin mangyayari. Kasi nga, luto na yan. Pinalalabas na lang na mayroong due process na ginagawa. Pero, nung hinuli, nung kinuha si Pangulong Duterte, walang due process. Kasi nga, luto na naka-arrange na yan Talagang ginastosan, bumaha ng pera. Imagine 100 billion kay Bongbong Marcos, 50 billion kay Sandro Marcos. Andiyan pa yung mga oligarch na galit kay Pangulong Duterte, pati yung mga drug lord. So, kaya yung sinasabi nga natin dito na ayaw man natin, pero yun talaga yung pwedeng mangyari, na hindi na makakabalik si Pangulong Duterte sa loob ng 3 taon habang nakaupo si Bongbong Marcos. Dahil yan, babaha at kaya pang magbitaw ng pera si Bongbong Marcos at ng mga kasabwat niya para lang hindi makauwi si Pangulong Duterte. Siguro kung bibigyan ng pagkakataon pa ng Diyos, tumagal si Pangulong Duterte ng 3 taon at naupo na si Vice President Sara Duterte bilang presidente, baka that's the time na masasabi pa natin na pwedeng makauwi si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.